Morning everyone! Kumusta po ang lahat? Umagang pinagpala sa bawat isa sa atin. So gusto kong mag-thank you sa Lord sa kanyang provision at sa kanyang pag-alalay sa akin sa operation ko. So thank you Lord, salamat po sa inyo ang papuri at pagsamba sa matagumpay na operation na ginawa sa akin last Wednesday. Rahan po tayo sa loob ng ilong ko at successful po ito. Glory to God. At Panginoon, salamat at itinawid mo na naman ang aking pamilya. At gusto ko rin magpasalamat sa mga taong nanalangin sa akin, no? Sa aking mga kaibigan sa FB na nagpahayag ng kanilang prayer at saka support at nagpalakas sa akin. Salamat po sa inyo, hindi ko kaming nanalangin para sa akin. At gusto ko rin magpasalamat sa mga bumisita, sa mga kapatiran sa akin doon sa hospital. Salamat po sa inyong buhay at sa mga tao pong nagbigay ng tulong sa akin, tulong pinansyal. Salamat po sa inyong pagmamalasakit sa inyong lingkod. At pagpalain po kayong lahat at mabuhay ang Panginoon sa inyong buhay at ang Panginoon po ang magbalik ng mga pagpapalang material, pagpapalang espiritual sa inyong mga buhay. So, kayo po yung mga bayani. So, usapang bayani pala ngayong umaga. So, ngayon po ay National Heroes Day, yung ating sinicelebrate ngayon sa umagang ito. So pinaparangalan po natin yung mga bayani na nagbigay, nag-alay ng kanilang buhay, no, para sa kalayaan ng Pilipinas. Ano po, malaki yung ating utang na loob sa kanila. Kung hindi sila nakipaglaban, yung ating mga bayani, sino-sino ba yung mga yan? Sila Rizal, sila Apolinario Mabini, marami pang iba, sila yung ama ng himagsikan, si Bonifacio. At ito'y sinicelebrate natin ng bansa. Kilala man o hindi, itong mga bayani na ito ay may malaki silang bahagi para sa kalayaan ng ating bansa. Kaya to reflect na sa mga ginawa nila sa ating bansa. At magpasalamat tayo sa kanila dahil kundi sa kanila hindi natin makamit yung tunay na kalayaan. Pero alam nyo ba, mayroong isang tunay na bayani na walang katulad. Ito yung gusto kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Bago natin bigyan ng diin ang kabayanihan at kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo, ay i-recognize muna natin yung mga modern day na bayani natin ngayon. Sino-sino sila dyan? Number 1, yung ating pong mga kasundaluhan at mga pulis. So bayani talaga sila. At maaasahan natin sila sapagkat sila yung ating number 1 frontliner pagdating sa pagsugpo ng mga kaguluhan. Kung wala sila, magulo ang bansa. So salamat sa kanila, sa kanilang presensya, sa kanilang pagkailangan natin sila sa baha, nandyan sila, lahat ng unit ng pulis o sa kasundaluhan ay nandyan yung mga yan. Sila yung mga bayani natin. Number 2, TOR, nurses at mga manggagawa sa loob ng hospital. So kung wala yung mga yan, no, lalo na sa mga public hospital, DOH hospital na katulad ng pinanggalingan ko, ay nagpapasalamat tayo ng malaki sa kanila sapagkat sa serbisyo, sa pagpupuyat, no, yung doktor ko nagpupuyat sila, no. Kausap ko nga si Benji, yung assistant head nurse dyan sa RMC. So salamat nga pala sa iyo, bro. Classmate ko siya nung high school. Grabe ang pagpupuyat ng mga doktor. Magagaling yung mga doktor dyan sa RMC, mga nurse. So maraming magagaling tayong mga doktor. So salamat sa kanila kasi mga bayani sila
nagpupuyat, no, ginagawa nila yung trabaho nilang ng maayos. So sa lahat ay saludo tayo sa kanila. At sa mga guro, ayan, bayani po yung mga yan. Mga guro, kung wala sila, napakahirap. Kasi natututo tayo sa kanila. Sila yung nagtuturo sa atin. Ano pa, yung mga OFW, mga bayani po yan. So maraming mga bayani, no? Yung mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, yan po yung mga bayani. Yung mga nagsisikap para sa kanilang pamilya, lahat po yan ay mga bayani. So salute po sa inyong lahat. Hindi lang po yung ating mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan at nagbigay ng kanilang talento, kakayahan para lang tayo mapalaya, ay yung mga modern day bayani rin natin ngayon ay ating magpugay tayo para sa kanila. So sa inyo po ang aking pagpupugay at pasasalamat sa inyo. Okay, balik po tayo. So bakit si Kristo ang tunay na bayani? Bakit siya ang dakilang bayani sa lahat? So number 1, syempre siya po yung nag-alay ng kanyang buhay para sa lahat. Basahin natin yung Juan chapter 15 verse 13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. So tatawagin ka palang dakila tayo kung iaalay mo ang iyong buhay sa iyong kaibigan. So tatawagin ka talagang bayani, no? Pero ngayon sa panahon ngayon kapag may nalulunod, may mga taong sumasagip kahit di nila kaibigan, kilala. So bayani talaga sila. Pero bihira po ang gumagawa nun. Ano? Ikaw ba ibibigay mo ang buhay mo o buhay ng anak mo para lang mapalaya yung isang tao na gumawa ng isang krimen na hindi maganda? Para lang sabihin bayani ka? So hindi mo gagawin yon. Pero alam mo pa ba, ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi lamang namatay para sa mga kaibigan, kundi siya namatay para sa lahat ng tao. Kahit saan, kahit sa mga makasalanan at mga kaaway niya. So, ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng kaligtasan sa atin. Grabe, ginawa ng Panginoon Jesucristo, no? Inalay niya ang buhay niya sa kanyang mga kaaway at sa mga makasalanan. Hindi lamang sa kanyang kaibigan. So ang mga bayani ng bayan ay nag-alay ng buhay para sa Pilipinas mula sa mga dayuhan. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng buhay para saan? Para tayo ay mapalaya sa kasalanan at kamatayan. So sa 6:23 ng Roma, mababasa natin doon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero napalaya tayo doon nung ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay. Amen? So ang kanyang tagumpay ay walang hanggan. Bakit? So ang mga bayani ng bansa, gano'n man sila kadakila, kagaling, yung bayani natin namatay. Pero si Jesus nabuhay maguli. Sa 1 Corinthians 15 3 and 4, mababasa natin na ang tagumpay ng ating Panginoon ay hindi pansamantala kundi pangwalang hanggan. Kasi nga si Jesus Christ ay nabuhay. Ano pa pwede nating matutunan sa pagiging bayani ng ating Panginoon Jesucristo? Siya ay halimbawa ng tunay na pagmamahal at paglilingkod. Kung makikita natin, dumating ang Panginoon dito sa lupa para maglingkod, hindi para paglingkuran. Dumating siya para ialay ang kanyang buhay para sa marami. So naging huwaran ang kanyang sakripisyo.
at yung kanyang kabanalan ay nakita natin yung pagsunod niya sa Ama. Ano? Yung pagkakaiba ng bayani ng bayan at bayani ng kaligtasan. Ang mga bayani ng bayan ay nagbigay ng kalayaan mula sa mga dayuhan. Ngunit si Kristo ay nagbigay ng kalayaan mula sa kasalanan, mula sa kamatayan at kaparusahan. Iyan yung kanyang dakilang ginawa. Ang mga bayani ng bayan, ang sakripisyo ay para sa isang generation o henerasyon o isang bansa. Ngunit si Kristo, ang sakripisyo niya ay para sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon. Kaya masasabi natin na si Jesus ang pinakadakilang bayani, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong sansinukob o ng sanlibutan. So ano ba yung matututunan natin dito? Maraming bayani sa mundo. Marami. Lahat ng bansa may kanya-kanyang bayani. Pero yung bayani natin na si Jesus lang ang nagliligtas ng kaluluwa. Ang tunay na bayani ay nagmamahal at nag-aalay ng sarili para sa iba. Ginawa ni Kristo yun eh. So dapat tularan natin ang pagmamahal at kababaang loob ni Jesus sa ating buhay. Kaya walang ibang tunay na bayani kundi si Kristo lamang ang dakilang bayani ng ating buhay. Sapagkat siya ang kayang magbigay at magdala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo.